Mabuhay! I'm Sacharis Mendoza, and I am a third-year student taking up a Bachelor of Science in Tourism Management. So in this video, I will share my learnings and experiences from our Amadeus course. So madami po akong natutunan sa Amadeus. So una po is naging familiar po ako sa mga airline codes at IATA codes. I also gain knowledge po about Amadeus, yung mga general information po about it. And natuto din po ako na gumamit ng system at gumawa po ng PNR o yung passenger name record, wherein andun po yung details ng passengers. Nalaman ko din po yung 5 mandatory elements ng PNR, which is yung SMART po. So, naging guide ko po yun para malaman po yung pagkakasunod-sunod at para wala po akong maligdangan o ma-skip na segment. So, natuto din po ako mag-book ng flights, ma-check yung seat availability, at mag-reserve ng mga request ng passengers. Naging familiar din po ako sa mga codes na nakatulong po sa akin para mas mapadali po yung pag-book ng flights. Tulad po ng DAN o yung DUA name, DNA, DO name airline, at DAC, DUA code. So, natuto din po ako mag-solve ng mga problems like errors po sa bookings at sa passenger information. So, mahalaga po talaga na naiintindihan po natin yung nasa itinerary at tinitingnan po natin every detail. So, for example nga po ay yung passenger information. Kailangan po tama yung mailagay po natin. So, having a hands-on experience po with the system is a great opportunity for me dahil who knows po kung saan po ako mapupunta na career. So, it is a great opportunity po to learn how to book itineraries in Amadeus. So, over time po is naging confident na po ako sa paggamit ng system na I believe po is makakatulong po sa aking future career. So, nung first day of class po namin sa Amadeus at first meet po namin kay Sir Miko, sobrang kinabahan po talaga ako at nag-doubt po sa sarili ko. Dahil parang kailangan po talaga ng matindihang focus po para pumasa sa Amadeus. So, nung prelims po ay kaya-kaya pa naman po dahil may module po kami na sinusunod at pinagsaulo po kami ng IATA codes at airline codes. Nahirapan din po ako sa pagsasaulo pero nakaya ko naman po. So, yung mga codes po pala na yon is makakatulong po sa amin sa pagbubuk po ng flights dahil sa mga itineraries po is na-encounter po namin yung mga bansa po ngayon. So, nung midterms naman po is doon na po kami nag-start gumamit ng system at maging aware po sa mga commands at dapat gawin sa system. So, first discussion po namin ng midterms ay sobrang nanibago po ako at inisip ko po kung magagawa ko po ba ng tama yung mga tinuturo ni Sir. So, nung una po is nahirapan po ako pero nung paulit-ulit po namin na ginagawa at naglalab na po kami ay nasasanay na po ako at natututo. So, paano nga po ba ako nakasurvive sa Amadeus? So, una po, dapat ready ka lagi matuto during discussions at dapat dedicated ka talaga matuto. So, hindi pwedeng pumasok na hindi ready yung utak mo dahil sobrang daming information at commands na kailangan mo talaga tandaan. Hindi pwede ang lutang sa discussion dahil mapapag-iwanan ka. So, during discussions, mahalaga na meron kang notebook at ballpen. Lalo na po sa akin dahil hindi po ako madali mag-retain ng information at meron po akong short-term memory loss. Madali ko po makalimutan. So, kailangan ko po talaga mag-notes para hindi ko po makalimutan yung mga itinuturo po ni Sir. So, basta yun po. Sa una, talagang nahirapan po ako. Talagang mahihirapan ka. Pero pag nakapa mo na at naiintindihan mo bawat discussions, ay makakapasa ka sa subject. So, sinabi ko po kanina na dapat dedicated ka sa isang bagay. So, tulad po sa Amadeus, so open po yung system Monday to Friday, weekdays. So, kung nahihirapan ka po at hindi makasabay, ay pwede kang mag-practice during your free time.
dahil practice makes perfect po talaga. So, yung professor po namin sa Amadeus ay si Sir Miko de los Reyes. So, nung una po is sobrang intimidating niya po. Tapos, sinabi ko pa po na isa po siya sa ayaw ko po na prof dahil sobrang tapang at strict niya po nung una. So, first meet po namin sa kanya ay pinakita niyo po yung sobrang strict po na side niya. Parang nun po ay sinabi ko po sa sarili ko na dapat seryosohin ko yung Amadeus dahil parang mataas po yung standard ni Sir sa pag-grade. So, over time po is na-realize ko na kaya lang ganun si Sir nung first meet po namin is para magseryoso po talaga kami dahil hindi po talaga madali yung course, yung Amadeus. So, sobrang galing po magturo ni Sir Miko dahil every detail po is ina-explain niya po ng maayos. Nakatulong din po sa akin yung pagiging strict niya po nung una dahil hindi ka po papasa pag puro pa chill-chill ka lang sa Amadeus. Mahirap po yung Amadeus pero napadali po siya ni Sir. Sobrang gaan niya lang po magturo at kung may hindi po kami nagagets sa discussion is napapaliwanag niya po ng maayos. So, na-meet po ni Sir yung expectation ko dahil nakapag-gain po ako ng knowledge na alam ko pong magagamit ko in the future. So, I believe po that learning Amadeus is very useful for working in tourism industry dahil ayun nga po, learning Amadeus helps you how to book flights, to make itineraries, and to input customer information. So, naniniwala din po ako na mahalaga po yung Amadeus if gusto mo po mag-work sa travel agencies, hotels, and airlines. So, through hands-on experience po is parang na-incorporate na po namin siya agad sa real world po after college. So, pinaprepare niya po kami para sa work environment po. If gusto naman po namin na mag-OJT po sa mga company na gumagamit po ng GDS, ay hindi po kami mahihirapan dahil may knowledge na po kami about doon po. So, as a third year student po na patapos na mag-take ng Amadeus, yung advice ko po for second year BSTM students na magte-take ng Amadeus next year is magbaon po kayo ng alertong pag-iisip. So, sa una po mahirap, pero habang patuloy niyo po siyang ginagawa, ay madadalian na kayo. So, naniniwala po ako na sa una is magsa-struggle kayo at ma-overwhelm sa mga information at gawain, pero kailangan may baon kang pasensya. May mga pagkakataon na magkakamali ka, na makakakuha ka ng mababang grade, pero trust the process lang. At don't be too harsh sa sarili. Dahil part ng pagkatuto is yung magkakamali ka. Iba't iba tayo ng kakayahan para matuto, pero ang mahalaga ay nagtatry ka, sumusubok ka. So, huwag kalimutan mag-notes during discussions dahil dun ka lang talaga magre-rely pag magre-review ka for laboratories and recitations. So, practice, practice, practice para masanay sa system at mas maging ready ka sa laboratories. So, growth takes time. Basta dedicated ka at gumagawa ka ng paraan para mag-improve sa isang bagay, ay naniniwala ako na kaya nyo. So, dahil yun lang din naman yung ginawa ko. Pag may mga parts na confusing para sa inyo, is okay lang magtanong kay Sir o sa mga classmates para tama pag ginawa nyo na mismo. So, focus lang sa goal at enjoy the process. Huwag natin kalimutan na mag-enjoy habang natututo tayo. So, yun lang. Good luck sa Amadeus next year.